Nagumpisa ang chapter 394 eksena kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Takot na takot ang matandang nasa room 3101 dahil sa pagdating ng mga mafia sa kanyang silid at pagpilit ni Hinray na palabasin ito. Kung nakalimutan nyo na, nasa room 3101 ng mga mafia dahil pinapaniwalaan nilang nandito ang hideout ng Haley family. Hindi agad sumunod ang matanda at iginiit na kailangan niya gumamit ng banyo. Kaya binatumuli siya ni Hinray ng isang kutsilyo na tumama naman sa hita ng matanda. Sumigaw ito, napahiga sa sahig at tinanong si Hinray kung ano ba ang kanilang problema. Madali lamang kay Hinray na pumaslang para mapabilis ang kanilang misyon. Kaya kahit isang pasahero ang matanda, wala siyang pakialam kung mapatay niya ito. Habang naglulupas siyang matanda sa sakit, napansin ni Hinray na walang dugo ang sugat nito dahilan para tanungin niya ang matanda kung nasaan ang orihinal nitong katawan. Kung ating babalikan ng chapter 378, malalaman natin na ang matandang nasa loob ng silid ay isa sa mga miyembro ng Haley family. Siya si Gatiume. Nagulat ang matanda nang mabisto ang kanyang pagkukunwari, kaya sinabi niya na dati siyang insurance scammer. Isang trabahong nagturo sa kanya na kapag mas matindi ang pagsigaw at pagpilipit sa sakit, mas magiging kapanipaniwala ang kanyang pag-arte at mas mabilis na mapapaniwala ang kanyang mga biktima. Tumawa ang matanda at unti-unting naglaho sa hangin. Ang Nen ay maaaring lumikha ng doble o kaparehong wangis ng isang tao. Halimbawa sa mga karakter na may ganitong abilidad ay sila Castro at ang hunter na si Moral Macarnacy. Nagulat ang dalawang miyembro ng Shiyu noong biglang naglaho ang matanda. Sinabi nila na marunong din gumamit ng kapangyarihan ng matanda katulad ng pinuno nilang si Hinray. Maraming miyembro ng mafia ang nakakaalam ng Nen pero hindi marunong gumamit nito. Halimbawa dyan ang kanilang mga boss na hindi interesado ang matutunan ng Nen. Sumilip din ng isang pandak na miyembro na nagngangalang Tasi. Nakita nito ang kutsilyo ni Hinray na nasa loob ng kwarto kaya madali siyang pumasok upang kuhain ito. Babalaan sana siya ng kanyang mga kapwa-miyembro pero huli na ang lahat dahil bigla na lamang dinaglaho si Tasi sa harapan ng kanyang mga kasama. Alam nila Hinray kung ilan na lamang ang miyembro ng Haley. Mas madami ang Char at Shiyu kumpara sa mga ito. Pero ang pagsugod sa silid na nababalutan ng Nen ay sobrang mapanganib. Sinabi ni Hinray na maaaring pagmamayari ng hitman na dumudukot sa kanilang mga tauhan ng Nen ability na mayroon ng kwarto. Pero nilinaw ni Kenny na imposible ito sapagkat ang hitman ay pinaslang na ni Nobunaga. Ang hitman na tinutukoy ni Hinray ay si Luini at nagwakas ang kanyang buhay sa chapter 393. Nagulat si Hinray nang marinig ang pangalan ng isa sa mga Phantom Troop, kaya ipiniliwanag sa kanya ni Kenny na nasa opisina nila kanina ang tatlong miyembro ng Phantom Troop. Umalis na mga ito matapos nilang paslangin ang hitman, pero nangako ang grupo na uubusin nila ang Haley. Sinabi ni Kenny na ang Phantom Troop na ang bahala sa patibong na nasa room 3101, kaya umalis na silang lahat sa lugar. Habang si Hinray naman ay sinabi sa kanyang isipan na kikilos muna siya ayon sa kanyang nalalaman ukol sa Haley. Matatandaan na nakita ni Hinray ang pasilyo kung saan nagtungo ang isa sa mga miyembro ng Haley. Nag-iwan siya ng kamera upang bantayan ito, kaya babalikan niya ito upang matukoy kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng hideout. Lumipat ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Tasi na napunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Nagulat siya dahil nagbago ang kanyang kapaligiran pero mas nabigla ang miyembro ng mafia nang biglang may sumaksak sa kanyang liig. Ito ang miyembrong si Billy. Siya ang parehong miyembro na lumaslas sa liig ni Zakuro. Matapos ang pagpaslang kay Tasi, naging level 21 na sila Billy, ang level kung saan lumalabas ang kanilang mga Nen abilities. Binati ni Matveer si Billy at binigyan siya nito ng baso para gamitin sa water divination test. Dahil dito, nadiskubre ni Billy na isa siyang conjurer, bagay na ikinadismaya niya dahil gusto niya maging emitter. Hinihiling ni Billy na maging emitter sapagkat gusto niyang magkaroon ng armas na kayang magwasak sa mga kalapating poses ni Hinray. Nakakatawa na hindi niya alam na posible ding makalikha ng sandata na may espesyal na kakayahan kapag isa kang conjurer. Binitbit ng isa sa mga miyembro ng Haley na nagngangalang Terebellum ang bangkay ni Tasi. At pagkatapos ay dinala niya ito sa isang silid na may mga nakasampay na damit at malaking lamesa. Nasa loob ng silid ang dalawang miyembro pa na sila Chiffon Toto at Mont Black Toto. Ipinatong ng dalawa ang bangkay ni Tasi sa lamesa, hinubara nito at pinagputol-putol ang katawan. Hindi pa ako tiyak sa rason kung bakit nila pinagputol-putol ang katawan ni Tasi at bakit parang lulutuin nila ito base sa mga kumukulong kaserola sa silid kung nasaan sila. Ayaw kong isipin na katawan ng tao ang kinakain ng mga miyembro ng Haley dahil masyado itong nakakasoka.
Pero hindi na ako magugulat kung ginagawa nga nilang hapunan ng kanilang mga biktima bilang grupo sila ng mga baliw at siraulo. Napaka-interesante ding isipin na ang Hailey ay may hilig sa pag-chop-chop ng katawan ng tao. Libangang ginagawa din ng kanilang dating benefactor na si Chernik Huiguru. Ang sunod na eksenang ipinakita ay ang opisina ng pinuno ng Hailey na si Morena Prudo. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng grupo na ang butler na inutusan nila para manmanan si Chernik ay hindi na nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Dulot nito, pinagpalagay ni Morena na nahuli na ni Chernik ang espiyang ito. Matatandaan na sa chapter 284, may nakita tayo mga lamang loob ng tao na nakakalat sa silid ng ika-4 na prinsipe. Maaaring ang taong ito ay ang espiya na ipinadala ni Morena at pinaslang na ni Chernik. Sinabi ng boss ng Hailey sa 4 na miyembrong nasa harapan niya na malapit na ding madiskubre ang kanilang mga pinagtataguan. Kaya, kailangan na nilang magmadali sa kanilang plano. Ito ay ang pag-recruit sa isa sa mga personal na sundalo ni Chernik para pumanig sa kanila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tulungan ng kasama nilang nagngangalang Dogman sa paghuli ng isa sa mga gwardya ni Chernik. Sigurado si Morena na ipapahanap na siya ni Chernik para ang prinsipe mismo ang tumapos sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan magsisimula ang ika-4 na prinsipe sapagkat abala ito sa succession contest. Kaya gusto niyang i-infect ng contagion ng isa sa mga tauhan ni Chernik para malaman niya ang kinikilos ng prinsipe. Inutusan ni Morena ang 2 niyang tauhan na magbantay sa kanilang hideout. Ito ay ang korap na abogadong si Yukatani, level 27 Conjurer, at ang waste disposal contractor na si Urarge, level 21 Enhancer. Pagkatapos ay ipinatawag ni Morena si Dogman upang sabihin dito ang importanteng misyon na ang paghahanap sa mga taong kailangan ni Morena. Walang pag-aatubiling tinanggap ng professional wrestler, level 36 Enhancer na si Dogman ang utos ng kanyang boss. Pero humiling siya kay Morena ng karagdagan level, kaya inutusan siya ng babae na magtungo sa processing area at magpa-prioritize para maging level 50. Si Dogman ay maaaring ang isa sa pinakamalakas na tauhan ni Morena bilang naabot nito ang level 36 at binigyan siya ng kanyang boss ng isang mahirap na misyon. Yan ang pagdukot sa isa sa mga sundalo ni Chernik. Lumipat ang pahina ng kabanata sa mga karakter na ngayon pa lamang natin makikita. Binubuo sila ng mga sundalo ng Kakin, ng mga kaibigan ni Chernik at ng mga tapat niyang tagapaglingkod. Sila ang perpektong tao na hinahanap nila Morena Prudo. Sinugod ng isang sundalo na nagngangalang Corporal Gipper ang isang silid na ginamit ng Hailey para paslangin ng kanilang mga biktima mula sa Char family. Matapos masaksihan ng mga bangkay, pinaalala ni Gipper sa mga sundalong nasa ilalim niya ang kahalagahan ng pagkahuli kay Morena at maibigay ang babae sa ika-4 na prinsipe. Hindi pa pakailaman ng mga sundalo ng Kaki ng kahit na anong gustong gawin ni Chernik kay Morena bilang away ito ng mga miyembro ng mafia. Nagtanong ang isang sundalong nagngangalang Otosin. Kinuwestiyon niya kung anong gagawin nila kapag may mga miyembro ng Hailey ang marunong sa paggamit ng NEN. Tinanong ni Gipper kung ano ang NEN, kaya sumagot si Otosin sa pagpapaliwanag na isa itong kapangyarihang kumakalat ngayon sa Tier 1 ng barko. Sinabi din ni Otosin na ang NEN ang rason kung bakit hindi inaasikaso ni Chirid ang problema ng Hailey sa Tier 3. Ang pagtawag ni Otosin ng Chirid kay Chernik ay nagpapakita na meron silang espesyal na relasyon sa isa't isa. Tinanong ni Corporal Gipper kung sino ang nagsabi kay Otosin na ganito ang pinagkakaabalahan ng prinsipe. Sinagot naman ito ng sundalo sa pagkatapat na sinabi ito sa kanya ng isang gwardya na nagtatrabaho malapit sa prinsipe. Nagngangalan nitong Borksen. Nakilala ni Gipper ang babae at sinabi niyang ito ay isang private first class na sundalo, kaya ire-request niya na ipalipat si Borksen patungong Tier 3. Sa madaling salita, ayaw ni Gipper na may chismosang gwardya na nagsisilbi sa prinsipe. Sinigawan ni Corporal Gipper si Otosin at binalaan itong dudukutin niya ang mga matanong sundalo kapag pinaikli pa ulit nito ang pangalan ni Chernik. Tinawag ni Otosin na Sir si Corporal Gipper at sinabi niyang naiintindihan niya ang kanyang superior. Nainis ang isang babaeng sundalo na nagngangalang Momoli dahil sa pagdamay ni Otosin kay Borksen. Kaya ipinagtapat ni Otosin na sinadya niyang sabihing si Borksen ang nagbigay sa kanya ng impormasyon ukol sa NEN. Paraan niya ito upang makausap ng maayos ang kapwa sundalo at maintindihan kung ano nga ba ang kapangyarihan. Bukod kay Momoli at Borksen, may 3 pa silang kasamang sundalo na mga naging kaibigan din ni Chernik. Hindi pa sila pinapangalanan sa puntong ito ng istorya. Pinag-uusapan ng 3 na kapag nagpatuloy ang pagkitil ng Hailey sa mga sibilyan at kapwa nila mafia, maaaring magresulta ito sa pangingialam ng Hunter Association at magdesisyon ng organisasyon na ubusin ang lahat ng mafia sa barko, hindi lamang ang mga Hailey.
Tinanong ni Ottosin si Corporal Gipper kung bakit hindi nito sinasaway ang tatlong kasama sa pagsasalita. Sinabi ng Corporal na matalino kasi ang tatlo habang tanga naman si Ottosin. Dahil dito, dinepensahan ni Momoli si Ottosin sa pagpapaliwanag kay Gipper na may punto ang sinabi ni Ottosin na kaya hindi inaasikaso ni Chernik ang problema kay Morena ay dahil may bago na itong laruan. Naalala ni Gipper na noong nasa Royal Military Academy pa si Chernik, sobrang sipag sa pag-training ng prinsipe kaya nagawa nitong magtala ng bagong record sa kanilang firearm training. Naalala din ito ni Momoli at sinabi niya na matapos ang award ceremony sa drill, meron silang classmate na binaril ni Chernik sa binti dahil sa simpleng pagtatalo. Nagpapakita ito na mas gusto ni Chernik na sumagot sa kanyang mga kaaway gamit ang baril imbes na gumamit ng salita. Pinuri ni Gipper ang 5 sundalo sa kanilang talino at kakayahan. Kaya tinanong niya ang mga ito kung bakit hindi sila magpalipat sa Royal Army. Sabay-sabay na sumagot ang 5 na masyadong madaming trabaho ang Royal Army kaya ayaw nilang magpapromote. Pinintasan ni Gipper ang kawalan ng kagustuhan ng mga sundalo na umunlad. Dahil sa komento ni Gipper, inisip ni Momoli na kung kaibigan niya si Chernik, dapat ay nasa tabi siya ng prinsipe. Sinabi naman ng sundalong may itim na buhok sa kanyang isipan na ang pagrespeto nila sa pagiging prinsipe ni Chernik ay mas makakabuti bilang hindi mababago ng pagkakaibigan ang kanilang pagkakaiba. At sa isipan naman ni Ottosin, sinabi niya na ang pagkakaibigan nila ni Chernik ay mas lumiliit sa tuwing lumalapit sila sa prinsipe kaya ayos na sa kanyang manatili sa malayo habang sumisigaw para kay Chernik. Natanong ni Ottosin kung ito din ba talaga ang gusto ng kanyang matalik na kaibigan. Lumipat ang eksena sa isang silid kung saan tumitigil ang mga sundalo ng barko. Sa puntong ito, dumating na si Borksen matapos alisin sa pwesto niya sa Tier 1 at ilipat sa Tier 3. Medyo galit ito sa pagbisto ni Ottosin ng kanilang komunikasyon. Ganun pa man, sinagot ng babae ang katanungan ng kanyang mga kaibigan ukol sa Nen. Kinumpirma nito na si Chernik nga ay nag-aaral ng Nen sa ilalim ng paggabi ng kanyang personal bodyguard na si Teta. Hindi niya alam kung anong klaseng kakayahan ito dahil sobrang lihim ang impormasyon ukol sa Nen. Ganun pa man, merong isang pangyayari na kumuha ng impormasyon ni Borksen na konektado sa Nen. Ito ay nangyari matapos ang emergency broadcast na isinagawa ni Kurapika ukol sa paglabas ng mga Nenbeast. Napansin ni Borksen na sila Teta at Salkov ay nag-umpisang kumilos ng kakaiba. Ang hindi alam ni Borksen kaya ganito ang reaksyon ng dalawa ay dahil nakikita nila ang hindi nakikita ni Borksen. Ito ang Guardian Spirit Beast ng ika-4 na prinsipe. Dulot ng reaksyon ni Teta noong inanunsyo ang paglabas ng Nen sa barko, naniwala sa Borksen na delikado ang Nen at palagay niya marunong nitong gumamit si Morena. Kaya pinaalala niya sa kanyang mga kasama na iwasan ng Hailey hanggat maaari. Pero magpanggap pa rin sila na hinahanap nila ang boss ng mafia bilang ito ang kanilang trabaho. Matatandaan na sinabi ko sa inyo kanina na gagawa ng paraan sila Morena upang makakuha ng isang tauhan mula sa mga sundalo ni Chernik. Kaya malaki ang posibilidad na makakapag-recruit siya sa 6 na sundalong ito na kaibigan din ni Chernik. Tinanong ng sundalong may itim na buhok kung gaano kaya kadelikado ang Nen. Sinabi ni Borksen na kung pagbabasihan niya ang reaksyon nila Teta, naniniwala siyang maikukumpara ang Nen sa isang mapanganib na sandata. Nakakapagtaka na kaunti lamang ang nalalaman ni Borksen ukol sa Nen. Gayong madaming hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap sa Tier 1 dahil sa kapangyarihan. Isa na dito ang malawakang pagpaparinig ni Melody ng kanyang musika para ilagay sa epekto ng kanyang kapangyarihan ng mga tao sa Tier 1. Tinanong ng sundalong may kulot na buhok kung kaya din kaya nilang gumamit ng Nen. Sinagot siya ni Borksen sa pagkasabi na hindi siya sigurado, pero dapat ang pagtuunan nila ng pansin ngayon ay ang mabuhay. Sinuhestyon ni Borksen sa kanyang mga kasama ang pakikipagtulungan nila sa Shio family at Char family sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Momoli kung babaguhin ba ni Borksen ang kanilang plano kung isa sa kanila ang mahuli ni Morena. Napaisip dito si Borksen at sinagot niya ang kanyang kaibigan sa pagkasabi na gagawa siya ng plano bilang paghahanda kapag naganap na ang masamang pangyayari. Sa kabanatang ito, lagpas 100 karakter ang nakilala natin, mula sa mga miyembro ng Hailey hanggang sa mga kaibigang sundalo ni Chernik. Naniniwala ako na hindi sila ipinakilala ni Togashi kung wala siyang plano sa mga ito. Katulad lamang ito ng pagpapakilala niya sa napakaraming eksamen ng Hunter exam, sa mga Chimera Ants at sa mga miyembro ng 12 Zodiacs. Sa umpisa ng kanilang mga kwento, hindi tayo masyadong nagbigay pansin sa kanila hanggang sa maintindihan natin ang kanilang importansya. Kaya nasasabik na akong malaman kung sino sa mga sundalong kaibigan ni Chernik ang unang mapapahamak at sino sa mga membro ng Hailey ang sunod na mapapaslang.
Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.